Sa gitna ng malamig na hangin at nakakasilaw na sikat ng araw, naglalakad si Carlos patungo sa pintuan ng kanilang bahay. Sa kanyang mukha ay makikita ang pag-aangas at pagiging pasaway ng isang binatang walang pakialam sa mundo. Carlos, it's your mom's birthday. Kaya sana ay hindi ka umalis at mag-celebrate tayo dito ng buong pamilya. Sabi ng daddy niya ng masigla. Ngunit tila may sariling plano si Carlos. Hindi ko siya mami. At isa pa, aalis ako kung gusto ko. Magpa-party ako with my friends. Suplado niyang sagot at dama ang pagtaas ng kilay ng kanyang ama. Pinakasalan ko siya. Kit siya na ang mami mo. At bakit ka aalis? Pipiliin mo ba ang mga kaibigan mo kaysa sa sarili mong pamilya? Galit na sabi ng kanyang ama habang hawak ang braso ni Carlos. Maya-maya ay lumapit ang kanyang stepmom na tila may pangambang nakanyaya sa kanyang mukha. Anong nangyayari dito? Carlos, halika, sabay na tayong kumain para sama-sama tayo. Sabi nito nang may ngiti sa labi. Ngunit hindi kinatuwa ni Carlos ang kanyang stepmom at agad siyang umatras. Umiwas sa pagkahawak sa kanyang balikat na nagdulot ng pagkagalit ng kanyang ama. Carlos, show some respect! Sigaw ng kanyang ama. Respect? Ikaw nga may respeto ka ba kay mama? Nung namatay siya, agad kang naghanap ng iba. Hindi natapos si Carlos sa kanyang sasabihin nang biglang sampalin siya ng kanyang ama ng napakalakas. Mama mo na siya ngayon, Kit, huwag kang bastos! Galit na sigaw ng kanyang ama habang inaayos ang sarili matapos ang maingay na eksena. Nakatulala si Carlos sa nangyari at napahawak sa kanyang piski na ngayoy pulang-pula na. Sa kanyang mga mata, makikita ang magkahalong galit at lungkot. Hindi niya inaasahan ang ganitong pangyayari. At sa pangyayaring ito, tila nagbukas ang kanyang mga mata sa realidad ng kanyang pamilya. Matapos ang sigawan, ay agad na tumalikod si Carlos at akmang lalabas na ng bahay. Pagkalabas ng pintuan ng kanilang bahay, mabilis na naglakad si Carlos papalayo. Pinipigilan ang sariling sumilip pabalik sa nangyaring hindi inaasahan. Narinig niya ang tawag ng kanyang stepmother, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang galit at lungkot ay nagtulak sa kanya na makipagtagpo sa mas makapagbibigay sa kanya ng aliw at kalimutan ang nangyaring sigawan sa kanilang bahay. Mabilis na sumakay si Carlos sa kanyang kotse at pinaandar ito papunta sa kilalang club kung saan makakasama niya ang kanyang mga kaibigan. Nang makarating na siya roon, agad siyang sinalubong ng masasayang mukha ng kanyang mga barkada. Nandito na ang hari natin! Masayang sigaw ng isa sa kanila at agad na tinanggap ni Carlos ang baso ng alak na inalok sa kanya. Nagpalakpakan ang grupong ito at sumabay si Carlos sa saya, bagamat may malalim siyang iniisip. Walang kasing saya! Sabay tawa ni Carlos, subalit sa kanyang puso, naroroon pa rin ang mga hinanakit. Sa paglipas ng oras, mas lalong nilunod ni Carlos ang sarili sa alak. Iniwasan ang mga problemang nag-aalab sa kanyang isipan. Laking gulat ng kanyang mga kaibigan sa bilis ng pag-inom niya ng alak. Palakpakan na tuwa ang bumungad sa kanilang lahat. Habang ini-enjoy ni Carlos ang kanyang kalisingan, ang kanyang mga kaibigan naman ay nagkaroon ng masamang balak. Sa isang hindi mapansin na sandali, ninakaw ng mga ito ang kanyang wallet, susi ng kotse, at ilang personal na gamit na nasa mesa. Mamaya na natin siya alagaan, guys. Kunin na natin ang gusto natin. Bulong ng isa sa kanila at nagtawanan sila ng malakas habang iniwan nila si Carlos na nakatulog sa mesa. Nagising na lamang si Carlos sa kalagitnaan ng katahimikan. Puno ng alak ang kanyang katawan at siya ay naguguluhan. Napagtanto niyang wala na ang kanyang mga kaibigan at pati na rin ang kanyang ilang personal na gamit. Anong nangyari? Bulong niya sa kanyang sarili habang minamalas ang kanyang nawawalang gamit. Sir, magsasara na po kasi kami. Baka pwede pong umuwi na po kayo. Nahihiyang sabi ng isang hindi katandaang lalaki na empleyado sa club. Ganun po ba? Sige po, pasensya na kayo Sabi ng binata at paikay-kang naglakad papalabas sa club. Halatang lasing na lasing pa ito at nahihilo. Nang makalabas, ay agad siyang sumuka sa may basurahan. Okay lang po ba kayo, kuya?
Boss, bawasin niyo na po kasi ang pag-inom. Hindi yan maganda sa kalusugan. Tanong ng isang dalaga na nakaupo sa gilid at nagtitinda ng balot. Matapos sumuka ni Carlos, ay kunot noon niyang sinulyapan ng dalaga na may malaanghel na mukha. Wala ka namang maitutulong at wala kang pakialam. Matigas na sabi ni Carlos sa dalaga at umalis na papalayo. Hindi niya na alam kung saan niya iniwan ang kanyang kotse at sa kanyang kamalian ay naglakad siya pauwi sa kanyang inaakalang ligtas na tahanan. Napamura na lamang siya nang may maalalang kahit na kaunti na pinaglalaroan lang pala siya ng kanyang mga barkadang kawatan. Subalit sa likod ng lahat ng ito, ang pag-asa ng pagbabago ay unti-unting pumapasok sa kanyang isipan na sana ay maging susi sa mas magandang takbo ng kanyang buhay at ito ang uuwian niyang bahay. Nang nasa harapan na siya ng gate nila, ay sinubukan niyang umakyat para pumasok dahil wala na sa kanya ang gamit niya, lalo na ang kanyang susi. Maya-maya nang makapasok, ay nagulat na lamang si Carlos nang biglang lumiwanag ang ilaw at bumungad sa kanyang harapan ang kanyang ama na galit na nakatingin sa kanya. Naglasing ka na naman? Wala ka nang ginawang matino sa buhay mo, Carlos. Naging pasaway ka na at walang silbi. Malakas na sigaw ng kanyang daddy. Kung yan naman pala ang tingin mo sa akin dilalayas na lang ako dito. Total hindi ko naman na matatawag na tahanan ito. Simula nung nawala si Mami, sigaw ni Carlos at lumabas na ng kanilang gate. Dahil sa nararamdamang galit at halong lungkot ni Carlos, ay tumakbo siya papunta sa kung saan. Nanlalabo na rin ang kanyang paningin dahil sa kanyang pag-iyak na pilit niyang pinupunasan. Ngunit hindi pa rin ito tumitigil sa pagpatak. Sa kanyang pagtakbo, ay bigla siyang may nakabangga na kung sino. Hindi niya ito masyadong naanina dahil sa mga luhang nagpapalabo sa kanyang paningin. Maya-maya pa, ay nawalan na ng malay si Carlos at ang huli niyang naalala ay ang pagbagsak niya sa malamig na simento. Sa pagising ni Carlos, napagtanto niyang nasa isang hindi pamilyar na kwarto siya. Pinaikot niya ang kanyang mata sa paligid at naisip na tila kwarto ito ng isang babae. Ang buo niyang katawan ay nakahiga sa malambot na kama at unti-unti siyang bumangon habang may bahid pa ng pagkahilo. Gising ka na pala. Okay na ba ang pakiramdam mo? Sabi ng babae na biglang lumabas mula sa banyo. Bagong ligo at may basang buhok pa ito. Kilala ni Carlos ang babae. Ito yung nagtitinda ng balot na kanyang nasilayan kagabi. Hinawakan ni Carlos ang kanyang ulo at sumagot. Anong nangyari? Teka, nasaan ako? Napansin ni Carlos na wala siyang damit pang itaas. Hindi ko alam kung naaalala mo pero nagkabanggaan tayo kagabi at nawalan ka ng malay. Kahit dinala na lamang muna kita dito sa unit ko dahil hindi ko rin alam kung saan ka dadalhin Puno rin kasi ng suka ang damit mo at ang taas din ng lagnat mo kagabi kahit hinubad ko na lamang ang t-shirt mo. Pagsasalita ng dalaga. Nasaan ang t-shirt ko? Tanong muli ni Carlos at tinuro ng dalaga ang balkonahe. Nasa sampayan, sagot naman ng dalaga. Agad na lumabas si Carlos at kinuha ang kanyang damit. Isinuot ni Carlos ang kanyang t-shirt at nagdesisyon ng lumabas ng silid. Ngunit bago pa siya makaalis, ay nagsalita ang dalaga. Teka, saan ka pupunta? Mag-breakfast ka na muna. Kunot noon naman itong tumingin sa dalaga. Look, wala akong pera para suklian ka. Kaya pwede ba? Huwag mo na akong pakialaman. Salamat na lang sa pagtulong. Lumabas si Carlos ng bahay ng dalaga at naglakad papunta sa kung saan. Wala siyang malinaw na direksyon at wala rin ang kanyang kotse at pitaka. Mahirap ang kanyang sitwasyon sa oras na iyon. Ngunit dahil sa kanyang pride, ay ayaw niyang umuwi sa bahay matapos ang sagutan nila ng kanyang ama. Kahit nahihirapan at nagugutom, hindi niya pipiliing humingi ng tulong sa taong nasigawan niya. Nang mapagtanto ni Carlos na wala na siyang ibang matutuluyan, napilitan siyang maglakad sa ilalim ng malakas na ulan. Sa gitna ng pag-aambon ng tubig mula sa langit, hindi niya alam kung saan pupunta. Napamura na lamang siya sa kanyang sitwasyon. At nang biglang bumuhos ang napakalakas na ulan, nagdesisyon siyang maghanap ng masisilungan. Basang-basa na si Carlos nang biglang may lumapit sa kanya na dalaga. Agad niya itong nilingon at nagulat na lamang siya nang makitang ito na naman ang babae na tumulong sa kanya kagabi.
Hinabol siya ng binata ng tingin. Nagulat nang makitang muli itong nag-alok ng tulong sa kanya. Bakit ba kasi ang tigas ng ulo mo? Doon ka na lang muna sa apartment ko manatili habang ayaw mo pang umuwi sa inyo. Ani ni Rian ng malumanay. Walang pagtanggi ay sumunod na lamang itong si Carlos sa dalaga. Hindi ito nagsalita ngunit nagpa siya na lamang natanggapin ng alok ni Rian. Bumalik sila sa apartment ng dalaga at sa pagpasok, napansin ni Carlos ang simpleng kahalintulad ng kwarto sa kanyang napanaginipan noon. Kukuha muna ako ng towel para sa iyo sabi ni Rian bago pumasok sa kanyang kwarto. Maya-maya ay bumalik na nga ito. May dala na itong towel na kaagad namang tinanggap ni Carlos at nagsimula nang magpunas ng kanyang basang-buhok. Hindi mapigilang magtanong ni Carlos sa kanya, "Who are you? At bakit tinutulungan mo ko?" Tila takang tanong niya. "Ako nga pala si Rian. Simple lang, tinutulungan kita kasi alam kong kailangan mo ng tulong." Nakangiting sagot ni Rian. Ngunit hindi ito sinalo ng supladong si Carlos. "Hindi ko kailangan ng tulong." Matigas na sabi ng binata na ikinatawa na lamang ni Rian. "Talaga ba? Hindi mo kailangan ng tulong? Kanina nga lang para kang basang sisiw na naliligaw Hindi mo nga talaga kailangan ng tulong. Kasi kaya mo nga talagang tulungan ng sarili mo." Natatawang sabi ni Rian na lalong ikinagalit ni Carlos. "Ano bang pakialam mo at pinagtatawanan mo ako? Hoy babae, hindi kita kilala, kit wag kang feeling close yan." Galit na sabi ni Carlos. Ngumiti lamang si Rian at saka tumango. Bumuntong hininga na lamang si Carlos. Pinakalma ang sarili at biglang nagtanong ng, "Sigarilyo ka ba?" Tanong ni Carlos. Kit kumunot ang noo ni Rian at tumili. "Teka, masama yan sa kalusugan. Itigil mo yan." Mahinahong sabi ni Rian. Ngunit hindi ito pinansin ni Carlos. At agad itong lumapit at nagtanong kung may pera siya. "Ay nako, hindi ba gusto mo akong tulungan? May pera ka ba dyan? Bigyan mo ako ng pera dali." Utos ni Carlos na agad rin namang sinunod ni Rian. "Anong bibilhin mo?" Tanong ng dalaga. Ngunit walang sagot ang binata. Maya-maya ay bumalik na si Carlos na may sigarilyo na sa bibig. Napailing na lamang si Rian at agad na lumapit sa binata at inagaw ang sigarilyo at itinapon sa lababo. "Hey, ano bang problema mo Saka ako ang bumili nun Galit na sigaw ni Carlos, ngunit hindi nagpatinag si Rian. "Pera ko naman yon, kahit may karapatan ako. At isa pa, it's my house. Kahit rule ko ang dapat na masunod dito. No smoking, no drinking alcohol, and only positive energy lang, okay?" Ngiting sabi ni Rian, na ikinais naman ni Carlos. "Dapat ay may respeto ka, lalo na't nasa bahay ka ng iba. Kung gusto mong manatili dito, sundin mo ang mga alituntunin ko." Matapos itong sabihin ni Rian, ay ngumiti siya ng napakalawak, kahit napanganga na lamang ang binata. Nagtagal ng ilang araw si Carlos sa apartment ni Rian, at sa kabila ng pagiging bisita niya, parang naging masigasig si Rian sa pagbabantay sa kanya. Ang mga patakaran ni Rian sa bahay ay parang sa ina niya na nag-iingat na mapanatili ang kalinisan at katahimikan. Minsan, habang nag-uusap silang dalawa, napagtanto ni Carlos na unti-unti siyang napapatawan ni Rian. "Uy Carlos, pwede ba tayong magsama mamaya para mag-grocery?" Tanong ni Rian. "Ang lakas mo kasing kumain kahit sobrang bilis maubos ng pagkain sa rep." Natatawang komento naman ni Carlos sa dalaga. "Ang laki kasi ng tiyan mo kaya siguro." Humalakhak pa ng tawa si Carlos kahit napanguso na lamang ang dalaga at unti-unti ring natawa. Nasa grocery store na sila ngayon. Naglalakad at naglo-load ng mga items sa cart. "Diyan ka muna bantayan mo ang cart. May hanapin lang ako." Utos ni Rian na agad din namang sinunod ni Carlos. Habang naglalakad siya, bigla siyang nasorpresa nang may nagsalita sa kanyang likuran. "Carlos? Anak?" Sabi ng isang babae. Napalingon siya at napagtanto na ito pala ang kanyang stepmother. "Saan ka ba nagtatago at hindi ka namin mahanap? Kamusta ka na anak? Okay ka lang ba? Umuwi ka na anak?" Kumunot ang noo ni Carlos at suplado siyang sumagot. "Hindi kita mama, kahit wag mo akong tatawaging anak." Biglang dumating si Rian at tila nagugulat sa kanilang pag-uusap. "Carlos? Sino siya?" Tanong ni Rian na tila nababagabag sa hindi inaasahan na pangyayari. Tumingin ang stepmother ni Carlos kay Rian
at saka ito ngumiti. Pwede ba tayong mag-coffee tatlo? Sige po, paborito ko po ang kape. Masayang sagot ni Rian. Gulat na lumingon si Carlos sa kanilang dalawa. Hindi makapaniwala sa nangyayari. Walang ibang nagawa si Carlos kung hindi ang sumama sa kanila sa isang coffee shop kasama si Rian. Nakatulala si Carlos sa coffee shop. Bagamat may kasama siyang ina at si Rian, hindi niya inaasahan na magtatagpo silang tatlo sa ganitong pagkakataon. So ikaw po pala ang mama ni Carlos? Tanong ni Rian, na tinanguan naman ang ina niya. Excuse me, she's my stepmother. Pagtatama ni Carlos, na agad namang namutawi sa kanyang labi ang ngiti ng ina. Ano ka ba Carlos? Kahit na, mama mo na siya ngayon. Sabi ni Rian, na tila nag-aasikaso ng pagkakaalam sa sitwasyon. So, kaibigan ka pala ni Carlos. Salamat at sinamahan mo ang anak ko ha. Pasalamat ng ina na ipinadama kay Rian ang kanyang pagpapahalaga. Huminga ng malalim si Carlos at itiningi ng kanyang tingin sa kanyang stepmother. Bakit ka ba nagpapakita? Kahit pilitin mo ako, hindi na ako uuwi ng bahay. Carlos, pakiusap, umuwi ka na. Nag-aalala sa iyo ang papa mo. Hindi siya kumakain ng tama at parang nawalan ng gana matapos kang umalis ng bahay. Kaya parang awa mo na. Umuwi ka na. Namimiss ka na namin. Sabi ng stepmom niya na tila nag-aalala para kay Carlos. Alam mo, masaya sana ang pamilya ko kung hindi ka dumating sa buhay namin. Nagsimula nang gumulo ang buhay ko dahil sa'yo. Biglang sigaw ni Carlos sa kanyang stepmother na agad namang lumabas ng coffee shop. Mabilis ring sumunod si Rian sa kanya at nakita niya itong aakma na naman sa pagsisigarilyo. Mabilis niyang tinanggal ang sigarilyo sa bibig ni Carlos at pinalitan ito ng isang stick-o. Yan, kainin mo yung stick-o kaysa sigarilyo mo, sabi ni Rian at itinapon ng sigarilyo sa basurahan. Umiling naman si Carlos nang lumingon sa kanya si Rian. Umalis ka na dito. Gusto kong mapag-isa. Carlos, wala namang masama kung tratuhin mo siyang ina Ang swerte mo nga at mahal ka niya. Alam mo ba yon? May ibang stepmother dyan na sobrang maldita at mapagmataas. Kaya naman i-appreciate mo na lamang ang pagmamahal niya sa'yo. Payo ni Rian na tila inis na inis kay Carlos. Ano bang alam mo ha? Wala ka sa lugar para kausapin ako ng ganyan. Galit na sabi ni Carlos na napahinto sa kanyang galit nang makita si Rian na umiti na lamang. Tama ka nga, wala akong alam kasi wala naman akong mga magulang. Uhaw lang talaga ako sa pagmamahal ng isang pamilya. Pero imposible na ata yung mangyari. Alam mo bang katulad mo, I really hated my stepfather. Pero mahal niya pa rin ako sa kabila ng pambabastos ko sa kanya bilang ama. Pero I was too late para humingi ng tawad. Nung nadisgrasya sila ng mama ko at namatay silang pareho. And look at me now. Mag-isa na lamang ako sa buhay at punong-puno ng pagsisisi. Pinagsisisihan ko ang mga araw na sinayang ko lamang sa pagtatampo. Kwento ni Rian, na bigla namang nagbago ang takbo ng kwento. Napagtanto ni Carlos ang pagiging malungkot ni Rian at bigla siyang nakaramdam ng awa. I'm sorry, sabi na lamang ni Carlos habang pinapanood si Rian na pinupunasan ng kanyang mga luha. Okay lang, tama ka naman Carlos Wala ako sa lugar para pagsalitaan ka ng ganon. I'm sorry din, sabi ni Rian na umalis at lumayo sa kanya. Naiwan si Carlos na tulala at puno ng pag-aalala sa kaibigan niyang si Rian. Sa mga salitang binitawan ni Rian ay unti-unti ay nabuksan ang mga mata ni Carlos sa mas malalim na aspeto ng buhay at pamilya. Sa pagdating ni Carlos sa apartment ni Rian, napansin niyang tila may malalim itong iniisip. Nag-aalala siya sa kanyang kaibigan. Tinanong niya si Rian, okay ka lang ba Rian? Ngunit ang sagot nito ay isang malungkot na ngiti at mabilis na tumakbo patungo sa kwarto. Okay lang ako. May ulam sa rep. Mauna na muna ako matulog ha. Good night, sabi ni Rian na hindi gaanong masigla. Nag-iisa sa kusina na nag-iisip si Carlos kung paano niya mas mapapasaya ang kanyang kaibigan. Kinabukasan, agad siyang nagbangon at naghanda ng agahan. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto ni Rian, nagulat ito sa kanyang ginagawa. Good morning.
Bati ni Carlos na may ngiting puno ng determinasyon. Anong meron? Ang aga mong gumising ngayon ah. Sabay ngiti ni Rian. Napag-isipan ko na kasi ngayon na pumunta kina Daddy. Sagot ni Carlos na nagdulot ng kasiyahan kay Rian. Talaga ba? Wow, buti naman Carlos. Masayang sabi ni Rian. Pupunta ako ngayon at gusto kong samahan mo ko. Ikaw ang nagpakilala sa akin sa dapat kong gawin. Kaya't naniniwala akong ikaw rin ang magbibigay sa akin ng lakas ng loob para humarap sa kanila mamaya. Pahayag ni Carlos na nagdulot naman ng ligaya para kay Rian. Sasamahan kita. Masaya ako sa naging desisyon mo, Carlos. Sagot ni Rian na may ngiti sa kanyang mga labi. 2:00 ng hapon nang dumating sila sa bahay ni Carlos. Habang binubuksan ni Carlos ang pinto, ay may mabilis na bumungad sa kanya ang kanyang ama na masigla at nagtataas ng magandang ngiti. Carlos anak! Masiglang sabi ng kanyang ama at agad siyang niyakap nito ng mahigpit. Masaya ako at nandito ka na anak. Sobrang namiss talaga kita. Patawad sa mga nasabi at nagawa ko sa iyo ha. Sabi ng kanyang ama na puno ng pagmamahal at pangangamusta. Napangiti naman si Carlos at sinuklian rin ng yakap ang kanyang ama. I'm sorry dad sa mga nasabi ko sa iyo noon. Hindi ko dapat sinabi ang mga bagay na iyon. Now I realize na hindi ko dapat sayangin ang oras sa pagtatampo. Mahal na mahal ko kayo dad at ngayon ay susubukan ko ng mahalin ang aking ina. Napahiyaw sa tuwa ang kanyang ama at nagkayakapan silang mag-ama. Tumango si Rian, nakasama sa tagumpay ng pagbabalik loob ni Carlos sa kanyang pamilya. Matapos ang emosyonal na pag-uusap, sabay silang kumain ng hapunan, puno ng tuwa at kwentuhan. Mula noon, mas naging masaya ang buhay ni Carlos at kasama niya pa rin ang dalagang si Rian sa bawat akbang ng pagbabago at pag-aayos ng kanyang buhay. Habang kumakain ng hapunan, ay naisip ni Carlos kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng isang buo at masayang pamilya. Habang napapansin ang pagtatawanan at pagbibiroan ng kanyang ama, stepmother at si Rian, napagtanto niyang may mga espasyo sa kanyang puso na natatabunan ng saya at pagmamahalan ng pamilya. Lumipas ang ilang mga araw. Umamin ang dalawa sa tunay nilang nararamdaman para sa isa't isa. Matagal na palang may gusto si Rian sa kanyang kaibigan na si Carlos. At ito rin namang si Carlos ay matagal na ring may lihim na pagtingin sa kanyang kaibigan. Bagamat pareho sila ng nararamdaman, ay nanligaw pa rin si Carlos kay Rian. Agad naman itong tinanggap ng dalaga. At hindi nagtagal, ay tuluyan na nga sinagot ni Rian si Carlos. Mula noong araw na makabalik si Carlos sa kanyang magulang, ay inayos niya na talaga ang kanyang buhay. Habang kasama niya ang kanyang pinakamamahal na si Rian, hindi na muli siya nakipagbarkada sa mga walang kwenta niyang kaibigan dahil nalaman niyang pangit pala talaga ang ugali ng mga ito. Sa kabila ng ninakawan siya ng mga ito, ay hindi na siya nagsampa pa ng kaso. Kinalimutan na lamang niya ang mga dati niyang kaibigan at nag-focus na lamang siya sa kanyang pamilya at sa trabaho. Lumipas lamang ang 1 taon at kinasal na nga sila Rian at Carlos. Para kay Carlos, ito ang pinakamasayang pangyayari sa kanyang buhay. At para naman kay Rian, ito rin ang pinakamasaya at hindi niya makakalimutan. Sapagkat dahil sa binatang si Carlos, ay nagkaroon muli siya ng panibagong pamilya.